Hello mga kabartudes, magandang pa rin tayo, always panalo, always tagumpay. At kagigising ko lang dahil para bang tinutulak ako ng magbasa ngayon tarot card, no? Kasi dahil meron tayo mga nais malaman at gusto ko malaman nyo rin yung observation natin dito sa tarot card na nangyayari at nagaganap sa ating bansang Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino at syempre sa ating mga politics at sa gobyerno na namamahala sa ating gobyerno. Okay? At titingnan natin ang mga nagaganap sa ating bansa at sa ating gobyerno, sa ating politics, lahat-lahat ay titingnan natin kung anong mangyayari nitong 2025 March. Okay. At mag-ingat tayo palagi sa ating mga ginagawa, no? At sinasabi. So titingnan natin guys yung ating mga nagaganap sa ating ngayon. Excuse me. Good morning and good day. Yan, enerhiya ngayon 50-50 ha. Nanganganib ang ating bansang Pilipinas at may mga matindi at lihim na magaganap at meron ding mga pangyayari na paparating na mangyayari na mga gera-gera na yan, whatever, alam mo naman magulo talaga. Pero dito kasi sinasabi 50-50 isang matinding panalangin ang ating gagawin laban sa mga lihim o mga plano na hindi pa natin nakikita or hindi pa ninyo nakikita. Nakikita ko na, pero hindi ko muna basta-basta binibigay yung mga formula ko or kaalaman, karunungan sa inyo lahat dahil gusto ko maprotektahan din kayo at maprotektahan din ako. Kayo na lang po ang mag-analyze niya, no? Kasi ang mga nagaganap ngayon sa ating bansa ngayon ay maraming mga bagay 50-50, no? So nakikita ko rito number of 4 na merong isang lalaki or si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa ang isang paa niya ay nasa hukay na. Ibig sabihin yan, no? Nasa hukay na ang isang paa ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, ha? I respect na why ma-analyze nyo yung mga sinasabi dito at doon sa mga nauna kong video. So ito, tingnan natin ang ating Pangulo. So ito, nasa hukay na ang isang paa. Kasi matinding panalangin at dalangin, maaaring siya ay makulong or ma-impeach na. At hindi ko maintindihan kung ano ang ganon na lang ang takbo ng isipan ng mga mamayan at mga taong bayan sa pagnanais nila kay Bongbong, no? O pagnanais. So dito, lover, no? Matindi ang magaganap na pagmamahal ng mga taong bayan sa nais nila o kagustuhan dahil ang taong bayan ay maawain at mapagmahal
iiral ngayon yung pagmamahal at pagiging maunawain upang maisakatuparan nila ang kanilang mga pinaglalaban. At dito, magiging maganda na yung, after all, magiging maganda na yung takbo nitong susunod natin taon, ano? Okay, number 4 na naman. Meron ditong sinasabi na isang matanda ang nagpapahiwatig ng tulong para sa kaayusan ng ating bansang Pilipinas. Ha? Tingnan natin yung mga nagaganap dito sa atin. No? Ito ay pangkalahatan na. Ito ay pangkalahatan sa ating bansa sa mga nagaganap ngayon 2025. Okay, magkakaroon ng change object. Magpabago-bago ng isip, magbabago rin yung kalagayan. No? May pagsubok na haharapin ng ating mga pamilya at batas na pagbabago. Meron akong nakikitang malaking trouble o paglikas ng mga tao. No? May mga mag-ingat tayo kasi parang maraming lilikas ngayon. Ayan. Maaaring dumami pa rin ang population dahil gutom, kawalan ng trabaho at pagpaparami na lang ng population yung mangyayari sa mga tao dahil sa dami ng problema. At saka marami rin na madidisgrasyang mga kababaihan. So yun ang nakikita ko, may mga ganon klase. At meron ding mga proyekto na uumpisahan at magiging parang sign ng alipin ang mga tao. Kaya dapat huwag mangyari yung mga ganon na maging alipin ang mga tao, taong bayan, or mga bagay-bagay na tagasunod lamang o sumusunod na lamang. Dahil magkakaroon ng pagbabago sa mga trabaho. Ayan, pagbabalansis sa financial o pera ang mga tao ngayon at pagpo-focus kung paano kumita, paano hawakan ang financial at maraming mga hirap at naghihirap ngayon. Kaya mag-iingat. Mag-focus palagi kayo sa inyong mga sarili at pamilya. At dito naman ay isang magician. May magpapakita ng isang miracle or magic doon sa mangyayari at magaganap sa ating mga nagsiservisyo sa ating pamahalaan. Milagro. Magkakaroon ng milagro, no? Milagro na magkaroon ng kind of event or ng pagpapakitang gilas at saka yung mga magaganap ngayon sa sitwasyon. Kailangan dagdagan pa ang galing sa pakikibaka ng mga tao, no? Ayan, the words, magkakaroon ng reward na rin ang mga taong bayan na mabibigyan ng justice at saka
rewarding doon sa mga taong nakapaligid, influencer at saka ng mga mangyayari. Tulungan at balanse na ang ating ganapan dito ngayon, taon na to. Na sinasabi ko sa inyo na itong taon na to ay marami tayong mga dapat paghandaan dahil sa dami ng mga nangyayari, problema, ay mayroong mga ganap na hindi natin inaasahan, no? Mga madudugol labanan. Final countdown na eh. At magkaroon na ng mga iba sinasabi big bang at saka big bang, the big one. Pero yung nakikita ko as in changing, puro mga changing papapalit, no? Changing, climate changing, disaster changing, or whatever kind of puro pagpapapalit na anyo o saka gaya ng sinabi ko doon sa mga vlog ko na mayroong mga gumagamit ng mga masasamang elemento at saka di magandang pagpapakita yung mga elemento na sumasanib sa tao na nakakapagpabago ng isip o mindset, no? Nakagagawa ng mga mali at meron din naman mga nakagagawa ng tama, no? Kaya mag-ingat tayo mga Pilipino sa ating mga iboboto, no? So tignan natin ang mga ibang katanungan na maaari nating malaman dito. Ito, patungkol to sa ating mga issue. Ano na ba ang update at balita sa ating Pangulo? Okay, tanong natin, may impeach ba si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos? Ngayon taon na to. Tingnan natin kung may impeach nga ba. Malabas to. Tumitindi kasi yung bad sign sa kanya. Actually, negative. Matindi, tumitindi, sumasama yung kanyang naipapakita or nakikita ng mga taong bayan kay President Bongbong Marcos at napaglalaroan siya ng mga iba't ibang klaseng elemento sa kanyang paligid at kinokontrol siya ng mga negatibo masasamang tao na maaaring may intention ng pansariling intensyon at saka ambisyon and plan direction, no? Mga plano, no? So I think baka mangyari na yung impeachment kay kay President Bongbong Marcos dahil sobrang tindi na yung labanan ng evil or tinatawag natin na negatibo pa rin. Swerte niya kapag natapos niya yung turn of year niya ngayon na maaaring may impeach siya na mas maaga. Ayan. Dahil sa kaguluhan at kaganapan, nakikita ko rin yung parang di magandang mga nangyayari na, no? At para bang
dalawa na silang mag-asawa na nasa panganib ng masamang elemento. At nararamdaman ko rin na itong taon na to ay maaaring makababa si President Bongbong Marcos. Nawa kung mapagbigyan pa siya matapos yung term niya. Pero itong taon na to, panganib na na maaaring bumaba na sa pwesto or ma-impeach si President Bongbong Marcos. Siguro buwan na lang ang bibilangin o buwan na lang ang tatapusin para ma-impeach si President Bongbong Marcos. Kaloka, kasi masyado nagiging madilim o malala yung sitwasyon. Hanggat nakaupo siya, magulo, at kalaban na ang mga taong bayan. So tingnan natin, naluloka ako at nalulungkot kung siya ay mai-impeach ngayon taon na to. Or buwan, ilang buwan na lang, maaaring may maghanap na ganong impeachment. Nakikita ko rin yung ang magiging reason and the way, babae, puro babae. Mananalo ba lahat ang PDP laban? Tingnan natin. Yes, bless up Jesus na, pero mauupo na sa trono ang babae or si President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte ay maging presidente na rin. Parang ganun na nangyari, no? Nadulas na yung ko. Ayan. Nahihirapan man siya, pero sa mga pagsubok niya, pero mapapagtagumpayan ni Vice President Sara ang kanyang mga pagsubok po. Subalit mag-iingat din si President Sara, si Vice President Sara na mga mabilisan at saka mga kakaibang moves na hinaharap niya ngayon. At mag-ingat siya dahil may mga tatrider pa rin sa kanya at panganib na napipigil sa pag-upo niya. Ngunit siya ay mabilis na kailangan mabilis na siyang makaupo sa pagiging presidente. Nakikita ko kasi na talagang darating yung point niya to na hindi na ayon ng panahon kay President Bongbong Marcos. Ito ay ayon talaga sa panahon ni President Sara Duterte. Kaya naway maayos na at malagay na talaga sa ayos yung mga katayuan nila at ang katayuan ng bawat isa na naglilingkod sa ating gobyerno, no? Medyo ang dami kong gustong sabihin sa inyo, pero
may limitasyon. Yan na lang yung mga iba na nasasabi ko sa inyo. So, tignan natin, mananalo ba yung PDP laban? Yes po, mananalo po. At pera lang kung hindi sila madadaya, no? Pero nakikita ko ang pagkapanalo. Straight yan, manalo. No? At mataas ang mga rates din nila. Lahat, pasok lahat sa banga. Kaya, ang suporta ng taong bayan ay buong buo para sa PDP laban. Kaya mas naway masaayos na yan lahat din. Ano yung kaguluhan nila sa kanilang mga halalan. Ngunit may mga panganib akong nakikita sa mga kandidato o mga botante na susubukin sila ng mga pagkakataon din at panahon na maudyukan sila or magkaroon din ng pagsubok o panganib sa kanilang mga personal life. Yan. At gawin yung mas matindi ang ating panalangin sa Diyos na iligtas tayo sa anumang mga kapahamakan at masaayos na ang pag-iisip natin at hindi na naguguluhan. Tingnan natin yung makakauwi ba si former President Duterte? Ayan, makakauwi ba? Makakauwi na ba? Okay, tingnan natin sa card na to kung makakauwi na si President. I said big yes. Na mas maaga makakauwi si President Duterte sa ating bansang Pilipinas. Kahit may mga nakapangambang panganib or di magandang pagsalubong ng ating hinaharap para kay President Duterte ay panalangin natin ang kanyang pag-uwi sapagkat siya ay maaring makauwi mas maaga pa sa inaasahan ng iba. Ayan. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa sa lahat ng mga nananalangin at powerful po yung ating mga panalangin kay former President Duterte na makauwi siya sa Pilipinas. Gaya ng sabi ko, kung noon pa talaga yan inagapan, hindi yan tatagal kasi naging balakid sa kanya ang naipadala siya sa ibang bansa o sa ICC, no? Kaya masyadong illegal talaga yung kanyang process and procedure papunta doon. Kaya yan ay hindi magtatagumpay dahil malaking gulo at kaso din yan, feedback doon sa mga kalaban niya. At naway makauwi na si former President Duterte sapagkat marami at magaganda mga plano at marami pang magagandang magaganap once na ay nandito siya sa Pilipinas dahil aayusin niya ang dapat ayusin at ililigtas niya ang kahirapan at kaguluhan sa ating bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino at magkaroon na ng peace of mind at kalayaan, ano? At good news yan na makakabalik si President Duterte ng buhay at safety siya na makabalik dito sa ating bansang Pilipinas, ha? At mag-iingat po tayo palagi sa ating mga sinasabi. Kalma lang dahil meron dapat tayong mga basihan kung ano rin ang dahilan, reason natin sa mga bagay-bagay na ibinibigay natin na
na opinion, no? At respeto natin ang bawat opinion ng tao at malayang pamamayag. Maari nang maganap yung mga dapat maganap. Gusto ko maganap na dapat maganap na maayos na yung ating bansang Pilipinas at saka mamayang Pilipino, maging kalma na, maging maayos na lahat. Kasi sobrang gulo, kasi sa totoo lang, ang laban ng dalawang panig ay matindi. Kaya dapat tuldukan na at tapusin na kasi nakakapagod na, nakakasawa na. At napag-uusapan at nakagugulo, wala nang nagagawa ang mga tao kundi mag-isip. Halos wala nang maisip. Sobrang kaguluhan. At magandang gawin lang talaga, suportahan natin ang mga may magagandang pag-iisip. Ayan. So, tingnan natin naman kung natanong na natin yung mga iba. No? Mananagot ba lahat ang may mga kasalanan sa issue tungkol kay PRRD? Yan. Iba mananagot, iba may hocus-pocus. Ayan. At sa Miracle and Magic, kailangan talagang managot lahat. No? Kaya haharap sila sa pananagutan. At maaari ding iba ay tatakas. No? Klaruhin natin. Mababago na ba ang ating presidente ngayon 2025? Tignan natin. Mababago na ba ang ating presidente? Ayan. I say yes, kasi bigla ang paglipat to. So, meaning to say, bigla ang paglipat at bigla ang pagpapapalit ng ating presidente. And thank you very much. God bless you. More power, more blessings sa inyong lahat. Singit lang to ang aking video. Kaya lagi nyo subaybayan ang aking video sapagkat naghahatid na lamang ako ng mensahe at gawing gabay lamang. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala at paniwalaan nyo to palagi. Dahil kapulutan nyo lang ito ng aral at i-analyze nyo kung ano yung mga napupulot nyo na may katotohanan dyan sa ating mga sinasabi sa tarot card at sinasabi ng tarot card. Dahil lahat yan ay nakabase lang sa ating tarot card at panalangin ko sa inyong lahat, kayo ay magsigaling na, tayong lahat ay magsigaling na sa kalungkutan, sa kalumbayan at saka paghihirap ng ating mga puso. Daway gumaling na tayo, no? Gumaling at maging magaling pa sa pag-iisip, sa tunay na pag-iisip ng mga tamang iniisip. Ayan, kasi nga, pagalingan ngayon taon talaga na to. Kaya marami dyan mapapagod sa kakaisip. Marami dyan mga isip ng isip, wala namang isip. Kaya, happy lang tayo, good vibes lang tayo, parakit. Swerte, always panalo, always tagumpay. No? Sa lahat ng mga gusto ko makausap, no? Ang hanapin nyo, Japa de la Cruz. Yan. Hindi Chapa. Baka mamaya sa uli, Chaka na yan, ha? Oh. Hindi na, hindi na pa. Kung kasi doon sa mga nagko-comment, di daw makita yung aking At ayusin nyo rin yung spelling. Capital letter, yung first capital letter, and then small letter. Gayahin nyo lang yung spelling para makita nyo yung FB ko,
At maraming salamat sa ating mga new subscribers sa patuloy na mga na nagsusubaybay ng aking upload video. At maraming salamat. Mag-ingat man kayo, saan man kayo naroroon. I love OFW and I love Philippines. Lahat po na nasa iba't ibang lugar at bansa ay maraming salamat po sa inyong mga client ko at loyalist ko. Maraming salamat sa inyo. Naway pagkaloob sa inyo ng Panginoong Diyos ang ating mga adhikain sa buhay or wish or tinatawag natin mithiin nyo sa buhay. Maging masagana at magaling ang inyong pamumuhay at kalusugan. Maraming salamat sa inyo at abangan nyo na ang susunod nating maaaring Pangulo ngayong 2025. Thank you very much and God bless and more power, more blessings sa inyo lahat. Okay, thank you very much po at maraming salamat. Welcome back Mr. President Duterte. At maraming salamat po sa inyo at wag na po tayo mag-away-away at ayusin na ang batas, ayusin na ang pagtatrabaho sa ating gobyerno at pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino at kababayan. Maraming salamat po. God bless you, more power sa inyo, and have a nice day to all of you and to all of you again. Maraming salamat and God bless you, more power, more blessings sa inyo. At bagong Pilipinas, bagong Pangulo. Thank you very much. God bless.